What's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Nako, yung ating isang video ay na-block mga kabayan. Naka-copyright mga kabayan yung ating isang video. Naka-upload lang natin kagabi, no? At doon yun sa video kung saan mga kabayan ini-interview ni Kated Pailon mga kabayan yung isang lawyer, no? Yung isang attorney mga kabayan. Yun, na-copyright mga kabayan tayo. Kaya yung video natin mga kabayan, kung yung iba ay mapapanood yun, no? Nag-cut-cut na mga kabayan at yung part doon ng mga nasabi ng lawyer mga kabayan na wala, no? At yun. So, anyway mga kabayan, eto, no? May pahayag kasi si Ace Honorable, no? Mga kabayan, tawagin natin honorable to. Si Kong Ace Barbers mga kabayan, no? At ang pahayag niya dyan mga kabayan, kung ikay kumikita sa iyong pagbablog at namomonetize mo ang iyong content, abate ka muna mga kabayan, magbayad muna kayo. Kita ninyo mga kabayan, ano kaya naisip nito ni Kong Ace Barbers, no? Nung nabalita niya na siguro, no, malalaki pala kinikita nitong mga vloggers na to, at bakit ba kaya ito hindi nagbabayad ng tax? To be honest mga kabayan, pagka ikay monetize dito, naglalagay ka ng TIN number, no, sa iyong account dito sa Google mga kabayan, at yung TIN number na ilalagay mo doon, yung TIN number mo syempre sa Pinas. O automatic yun mga kabayan, mare-register yung ano mo. Pero I'm not sure mga kabayan kung yun ba ay nakakaltas. Pero pag sumeldo ka kasi dito mga kabayan sa platform ng social media, automatic na meron deduction ng tax mga kabayan. Nakapagtaka lang, no? Paano nila gagawan to mga kabayan ng batas na kung saan ang company na to mga kabayan, yung YouTube, Facebook nasa nasa Amerika mga kabayan. At wala naman dito silang base mga kabayan sa Pilipinas, 'di ba? So paano niya gagawan 'yon ng taxation? Nako, pag-aralan niyo mabuti 'yan. Dapat ang pinag-iigi nito mga kabayan, at total naman ay hate nila yung fake news. Ang pag-itingin ninyo at ang inyong pagandahin diyan, no? Ay yung cybersecurity natin mga kabayan, kasi yung mga 'yon nang sa ganon may kakayahan mga kabayan na i-filter nila yung mga fake news na sinasabi, 'di ba mga kabayan? Yun dapat. At kita ninyo, ultimo yung website mga kabayan, ang government website natin na-hack. So ganun kababa mga kabayan ang level ng natin ng cybersecurity. But anyway mga kabayan, ay napakatindi, no? Napakatindi pala mga kabayan ng mga lawyer, no? Ni BP Sara, no? Kita ninyo mga kabayan, ayan si former President Rodrigo Roa Duterte, isa yan mga kabayan sa mga lawyer. Si Attorney Lucas Carpio, ito, di ba ito mga kabayan ay batikan din na lawyer. At saka ito si Attorney Philip Sigfred Fortun. Parang familiar sa akin ito mga kabayan. Parang ito yata yung naging lawyer ni Joseph Ejercito. Pag di ako mga kabayan nagkakamali, tama nyo lang sa comment section. At syempre ang lead counsel ni BP Sara, ito si Attorney Sheila Season. Mukhang batikang mga lawyer to mga kabayan. Tapos yung mga nag-file mga kabayan ng impeachment ay mga sino ba? Si Castro mga kabayan, at yung mga makabayan black na yan na mayroong kaso pa mga kabayan na convicted sa pangingidnap, 'di ba? May interview ngayon mga kabayan si Castro na kung saan ay hindi niya ma-admit na siya ay talagang convicted. May petition pa daw siya doon mga kabayan. Sus Mario Joseph mga kabayan. Eto, pag si Pimentel naman mga kabayan ang pag-usapan natin. At matindi ito si Coco Pimentel. Abay, may tirada to mga kabayan sa may tirada yan mga kabayan sa sa PDP. Kasi ang PDP mga kabayan ay nag-issue ng letter na kung saan mga kabayan sinasabi doon na wag na nitong gamitin yung PDP mga kabayan, kasi kumbaga hindi na siya yung namumuno diyan, hindi na yung tatay niya, 'di ba? So pakinggan muna natin. Sinabihan kasi nito mga kabayan na sira ulo, no? Sira pala ulo nila. Yan ang sabi mga kabayan nito ni Pimentel. At nagtataka lang ako mga kabayan, nag-iba yung ihip ng hangin, no? Bago natin panoorin 'to, no? Baka siguro mga kabayan kaya nag-iba ang ihip ng hangin gawa dito sa nakita natin. Hindi natin mga kabayan sinasabi kasi yung asawa nito mga kabayan, ayan, nanumpa, no? At yan yata mga kabayan yung magiging sa UAE. Sus Mario Joseph naman, Mr. Senator Coco Pimentel. At bakit ito mga kabayan ay biglang takbo, no? Takbo ng congressman. Mukhang magandang bigayan sa Congress mga kabayan talaga, kasi Congress ang balak nitong takbuhan mga kabayan. Wala kasi sinasabi mga kabayan na ito si Pimentel si Mr. Senator mayroong magandang hangarin dyan sa Congress. So siyempre mga kabayan, pakinggan muna natin ang sinabi dito ni Mr. Senator. Bakit niya nasabing sira ulo pala, no, yung nagano ng sulat mga kabayan ng PDP. Nag-release po ng
ng statement ng PDP Laban just an hour ago. Dinedenounce po nila yung use nyo raw po ng party name doon sa letter sent to SP Cheese. If I may read, Pimentel no longer has any legal or moral right to use the name PDP Laban because the COMELEC has ruled the finality on March 2023 that the group led by PRRD is a true and legitimate PDP Laban. Therefore, only the group led by Duterte has the right to use the party name. Sir, kuha lang ng reaction niyo po. Thank you. Yung kaso namin sa COMELEC was about the leadership of the party. Sira pala ulo nila, sasabihin nila sa akin. Oh, yan mga kabayan ha, hindi tayo ano diyan ha, hindi tayo may sabi niyan ha. Ha? Hindi sinabi niya diyan na sira ulo pala yung ano, sira ulo pala sila, di ba? Tuloy natin. Hindi pa nila ako kinikick out sa party. Pala ulo nila, sasabihin nila sa akin na hindi pa nila ako kinikick out sa party. Tapos aangal sila na andun pa sa existing stationery ko yung PDP Laban. Diba? So may karapatan pa kayo, sir, na ganit? Well, under dispute pa yung The Supreme Court. yung decision ng COMELEC na sila Pusi naman ang nagwagi, under dispute pa sa Supreme Court. So mari-reverse pa yan. And then at the same time, si Pusi mismo sinasabihan ako na hindi naman daw nila ako in-expel sa partido nila. Ayoko lang makasama sila. Pero hindi nila ako in-expel ito. Bakit aangan ngayon sila kung gamit ko pa ang PDP Laban na partido ko naman tunay yan, partido ng father ko. At ako nagbumuhay niyan hanggang sa time ng kaso. Oh, yan na nga mga kabayan eh. Partido nga na binuo ng tatay niya to, no? Tong PDP Laban na to mga kabayan. Bakit kasi iniwanan mo yung PDP, Mr. Pimentel, Senator Pimentel? Bakit mo kasi iniwanan yung ginawa na samahan, no, ng iyong tatay? Tapos ngayon, ayan mga kabayan, na sinasabihan niya na sira ulo pala sila daw, di ba? Sinasabihan niya na sira ulo pala sila mga kabayan dahil dun sa bakit mo ginagamit nga naman about do sa letter ng yung gusto nila mga kabayan na, ni Pimentel na magsimula na yung yung impeachment complaint ng ating Vice Presidente. Yan yung kanilang yan yung kanyang ginamit, no, na headed letter, no, ng PDP. So kaya naman mga kabayan, ano bang nangyari dito kay kay Mr. Coco Pimentel? Samantalang iba to dati mga kabayan, hindi to ganito. Ngayon lang siya medyo nag-ingay, no, diyan sa impeachment complaint na yan. Tapos mapabalitaan natin mga kabayan na yung asawa pala niya ipadadala sa UAE, no? Siya yung representative, no, ni Bongit mga kabayan. Aba, there is something else mga kabayan behind on this mga kabayan. Tuloy natin. Sir, sinabi rin po nila na refrain from misusing the name PDP Laban and misleading daw the Filipino people about your current party affiliation kasi daw po nag-transfer na kayo sa Nationalista. Well, yung Nationalista certificate of nomination, that was with the National Assembly kasi kami ng PDP Laban ko. Yung wing ko, yung faction ko pa, yung originals. Nag-National Assembly kami and they gave me permission as well as si Senator Manny Pacquiao na for purposes of the May 2025 elections, we can use another party's order. So lahat po yan anticipated na namin yan, lahat po yan na-covered na po namin. So we are still with PDP Laban. If in case we win the case of Supreme Court, we are ready to assume leadership, legally speaking, of our own party. But in the meantime, yung paggamit namin ng the other parties allowed by our original faction of the PDP Laban in a National Assembly, very specific. Plus, alam din po nung hosting party. Alam mo? So you are running under what party? Nationalista. Okay. So, yung PDP na ginagamit, yung PDP Laban, yung kanilang mga senatorial candidates, hindi nyo nilindolso? Hindi. Hindi na pinilindolso yun. May kaso pa kami sa Supreme Court. And then, anong dating sa inyo, sir? I think mga kabayan may something purpose ito si Senator Pimentel, no, about diyan sa paggamit, no, ng PDP, no, 'di ba mga kabayan?
Kasi nagpipetition siya mga kabayan, nag-urge siya sa Supreme Court, no? Na ayan kay pangalan nito kay Chis Escudero, no? Na simula na yung impeachment. Pero bakit nga naman, no? Sa dami-dami ng pwede niyang gamitin na party, bakit yung PDP pa? Nasa nationalista party na siya, 'di ba mga kabayan? May something dito mga kabayan kay Coco Pimentel. Hindi lang natin ma-pinpoint kung ano ba yung gusto niyang iparating dito. And siguro no, 'di ba? Sabi nila wag daw wag mag-aano ng mga salita na medyo makakasakit. Pero bakit mo tatawagin na sira ulo pala sila? 'Di ba? Kung ayaw ninyo ng mga ganyan, katulad niyan, siya ay nagsasabi din na noon pa about kay PRRD, palamura, dapat yan hindi na ina-allowed ngayon kasi hindi na siya pangulo. Nag-iba mga kabayan ang ihip ng hangin patungkol dito kay Mr. Coco Pimentel. But anyway, no? Dumako tayo dito mga kabayan sa lawyer ni BP Sara at pakinggan natin mga kabayan kung ano ba sinasabi dito ng ating magiting, no? Na lawyer, mukhang matalino daw to mga kabayan at marami tong mga case na ipanalo. Yan mga kabayan ang ating narinig, no, sa mga ilang vloggers at social media influencer mga kabayan. So pakinggan muna natin. Tayo na legal counsel ni VP Sara pag lumarap na sa impeachment trial. Pumirma siya, the former president signed also the petition with us and along with Attorney Lucas Carbio. Pero as to the extent of his participation in the defense of the Vice President, of course kasama siya dun sa defense team, no? At gustong tumulong sa kanyang anak. Pero yung extent ng participation, whether he would be as active as katulad namin, yan siguro maigit talungin niyo sa kanya. Tingin ko mga kabayan, no? Diyan pa lang sa mga lawyer ni BP Sara, mukhang sino kaya ang itatapat mga kabayan ng mga nag-file ng impeachment, 'di ba? Sino kaya yung kanilang arkilahing lawyer na mga batikan din? 'Di ba mga kabayan? Para kita nyo si PRRD mga kabayan, dating prosecutor 'yan. Dating naging pangulo mga kabayan. Alam niya na mga pasikot-sikot sa batas kay PRRD pa lang mga kabayan, ha? Dito pa sa mga kasamahan na yan mga kabayan na lawyer. Diba? Mukhang walang panama mga kabayan. At saka naman yung kaso mga kabayan na ipinalila about just sa impeachment na yan. Talaga namang masasabi natin mga kabayan na walang kabigat-bigat mga kabayan. Kumbaga ini-issue lang nila to at bakit naman, no? Sa dami-dami mga kabayan ng taon, no? Sa dami-daming mga buwan, bakit itataon pa ng mga nandiyan sa Congress na kung kailan magbi-break? Ito mga kabayan, I think mga kabayan, totoo talaga yung plan, no? Yung mga plano nila, tingin ko mga kabayan, nakalatag na yan, no? Para na sa ganon, i-implement na lang nila kung ano mga strategy. Katulad yan mga kabayan, dami nagsasabi, bakit nga naman itinaon, no? Na yung impeachment ay sakto dyan sa break, no, ng Senate. Tapos ang gagawin ng mga nag-file ng impeachment complaint mga kabayan, mamadaliin yung Senate. So siguro mga kabayan, magkakaroon diyan mga kabayan ng yung ipapatawag si Chis Escudero mga kabayan para simulan na yung impeachment, no? Baka magre-request si Bongit mga kabayan na simulan na impeachment. Pero I think mga kabayan, diyan sa sitting current senators, parang tingin ko mga kabayan, hindi uubra yung impeachment na yan. Kasi siyempre may hearing pa yan mga kabayan. Ipaglalaban ng mga lawyer niya yung ating Vice President. At siyempre, hahanap yan mga yan ng mga matitibay na ipangka-counter mga kabayan dyan sa impeachment na ipinail sa ating Vice President. Nakita naman natin mga kabayan na politika talaga, no? Politika, dinudungisan yung pangalan ng Vice President. Kaya sigurado mga kabayan na magsasayang lang ng pera na naman mga kabayan ng gobyerno na to. Isipin ninyo, katulad yan, wala pala tayong kaalam-alam mga kabayan, 60% na mga kabayan ang nai-release ng DBM. So paano yan mga kabayan kung katigan, no, ng Supreme Court yung kahilingan ni na Congressman na Ungab at saka ni Atty. Vic Rodriguez, yung kanilang petition na yan, ay wala na yung pondo mga kabayan. Ano pa ang mangyayari? 'Di ba? Parang napurpit lang mga kabayan kahit pakatigan ng korte yung kanilang complaint, di parang napurpit lang din, parang wala din mga kabayan kasi ubos na rin yung pondo. 'Di ba? Napakagaling, no mga kabayan. At nakikita natin saan naman nila ginamit mga kabayan yung 6.1 trillion, no, na pondo, yung 60% mga kabayan kasi 6 something trillion mga kabayan yung budget for 2025, 'di ba? O saan nila ginamit yon mga kabayan?
wala tayong napansin mga kabayan na kumbagay mapapagmalaki ni bungit dyan sa mga rally-rally nila na masasabi lang ito ang ating natapos, ito yung ating nagawa sa taon na ating panunungkulan, diba mga kabayan? Walang ganon. Hindi natin alam mga kabayan kung saan napunta yung pera na yon na tayo walang kalam-alam. Subukan ninyo mga kabayan pumunta doon sa website ng DBM, try nyo i-search yung yung budget na yan ng January mga kabayan. Mayroon doon lalabas, hindi nyo lang mada-download mga kabayan. Hindi ko rin alam kung bakit hindi siya ma-download. But anyway, no? Ayan, mga kabayan, nakita natin yung mga Vatican lawyer, no? Ng ating vice presidente. Mga bigatin to, mga kabayan. And I'm sure, no? Na siguradong itong mga council na to, especially si PRRD, kahit ganyan yan, mga kabayan, na medyo maedad na, matalas pa rin ang utak niyan. Hindi nila kayang paikutin sa palad, mga kabayan, si PRRD. Sila ang pinaiikot sa palad, mga kabayan. Kaya, kumpiyansado tayo mga kabayan na hindi uubra yung impeachment complaint na yan. Kahit pa sabihin nila na nag-threat, tineret, o kung may papatayin mga kabayan, hindi mag-uubra yan. Magagaling itong abogado ng ating Vice President. So anyway mga kabayan, hanggang dito na muna yung ating video. At maraming salamat sa inyong mga comment mga kabayan, sa inyong mga like at share. At sa mga bagong subscribers natin mga kabayan, welcome kayo dito sa ating channel. At syempre, sa mga hindi pa, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe, mag-like at mag-share. Sa ganun mga kabayan, mas marami pa yung makapanood ng ating mga video ina-upload mga kabayan. So hanggang dito lang muna mga kabayan ang ating video, no? Medyo tinamaan tayo ng sick mga kabayan. Tinamaan tayo ng sick. Ayan. Tinatamaan din pala tayo niyan. So ayan mga kabayan, see you sa susunod na video. Adjust muna mga kabayan.